Biyernes naman po tayo kasama of course natin si Dean Mel Santa Maria na magbibigay ulit ng libreng payong legal. Okay. Umpisahan ko na. Let's Dean go. Mel. Okay, umpisahan na po natin sa ating first caller na si Erlinda de Belen. Good morning sa iyo, Erlinda. Ano po ang gusto nyong ikonsulta kay Dean Mel? Yes, hello po, attorney. Yes, ano yun, Aling Erlinda? Bali, kumuha po kami ng bahay sa Pag-ibig. Okay. After 3 years po, pinasa na namin sa iba. Ang tanong ko lang po, attorney, kung pwede po ba namin ipalipat na yung title ng bahay sa pangalan ng bumili? Ganito po. At itatanong ko pa po, attorney, kung magkano kaya ang gagastusin namin sa pagpaplipat. Salamat po. Ano ho yan? Sapagkat kayo po ang unang partido dyan na lumalabas na humiram ng pera sa Pag-ibig, no? Okay. Kasi ang proseso dyan, merong isang may-ari ng kalupaan, gusto mo yon o bahay, at humiram ka sa Pag-ibig, pinahiram ka ng Pag-ibig, at binayad mo yon doon sa taong binay mo, at ikaw ngayon na naguhulog sa Pag-ibig. So kung gusto mong ilipat yan, pwede rin naman yan. Kaya lang dapat malinaw na malinaw ang paglilipat. May mga dokumento dyan na gagawin, kamukha ng deed of sale or deed of assignment with assumption of mortgage. Ang ibig sabihin yan, binebenta mo na ang interest mo sa isang tao at yung taong yon mananagot na at may pananagutan na siya na bayaran na ang natitirang utang mo. Dapat malinaw na malinaw yan. Ang dokumento dyan, deed of assignment or deed of sale with assumption of mortgage. At mabuti na rin malaman ng Pag-ibig yan. Yes. Kaya bibigyan mo ng notisya ang Pag-ibig na eto na si Mr. X o si Aling X, siya na ang mananagot sa aking mga utang. Magkano ang maaano mo dyan, magagastos mo dyan? Maaari, kasi iyan isang pagbebenta rin eh. Pagbebenta rin ng lupa o interest sa lupa o bahay o interest sa bahay na ang may nakasalalay dyan, immovable property or real property. Baka lang, kolektahan ka ng capital gains tax. Oo, capital Kasi gains nga tax. parang kang nagtinda rin ng lupa. Pero yan, Erlinda, ay pwedeng nasa pag-uusap nyo nung bibili. Oo naman, Pwedeng oo. siya yung mag-shoulder noon, tapos sasabihin kung ibabawas na lamang dun sa total amount, kung ayaw nyo na rin maglabas ng pera. May mga ganong usapin din. So dapat klaro po. Pero Attorney kahit Mel. na may usaping ganon, ang tingin pa rin ng gobyerno, ikaw ang magbabayad. Okay. Kaya dapat klarong-klaro na lahat ng papeles, kung ipinasa sa kanya, bibigay sa'yo para kung ikaw ang singilin ng gobyerno, sasabihin, eto naman, nabayaran. At yan, tapos siguro may mga processing fee yan, pero konti na lang yan, hindi na masyadong significant yan. Iyan ang kaayusan yan, Aling Erlinda. Gaano na ba katagal, Erlinda, magmula nung binenta nyo ito? Bali yan po. 7 years na po. 7 years pa ang natitira. Hindi. Yung pa lang po. Ulitin natin. Okay. Anyway, basta't po yung balanse ang kanyang i-assume naman. Yung balance. Yung balanse naman ang kanyang i-assume kung sino man yung bibili sa inyo. Dapat lang po malinaw ang pagpapalipat at kung meron kayong kaayusan ng bayad ng kung anumang tax, siguraduhin nyo lang po ibabalik sa inyo yung mga dokumento para nga po kung kayo ang habulin ng gobyerno ng BIR, may mapapakita kayo. At kailangan rin po na isanggunin nyo rin sa Pag-ibig kahit na notice lang para malaman ng Pag-ibig kung sino ang haharapin nila kung sakaling hindi nagbayad para hindi na kayo magulo. Pero attorney, may tanong pa po ako. Sige po. Makikilard po ba yung pangalan ng asawa ko sa Pag-ibig? Bali, magiging zero na yung, balik sa zero yung Utang. yung Utang. niya. Siyempre naman po, kaya po napakahalaga nung tinatawag na deed of sale plus assumption of mortgage. Ang ibig sabihin niya po niyan, kontrata ng pagtitinda at ang pag-aako ng prenda ng utang. Kaya nga po, kung meron yan at alam na yan ang Pag-ibig, buburahin na nga po yung utang ng asawa nyo. Ayan po. Alright, okay po. Maraming salamat po, attorney. Maraming salamat po sa inyo. Sana natulungan kayo. I'm sure nakatulong kayo at naliwanagan yan. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.